BO no kumalandong na punta baka tuon sa pulong sa Ginoo. So klaro ba akong tingog? Dungog ra? Klarong-klaro. Okay, so good ta. So last month no safe jud nga nanganak ko na akong wife do na is pero salamat ko kay safety jud siya og ang baby. Salamat sa inyong pag-ampo. Then salamat po sa Ginoo sa mga pagpapod niya sa needs. Then tamag lang ano ato na magapamlandong sa pulong sa Ginoo. Ato pagatun-an karon nga gabi so mga one of the parable no nga tudlo ni Jesus Christ no sa iyang mga disciples, so in order to make them no understand about na siya nga mga espirituhanon nga mga butang. So ingon dres pulong sa Ginoo in the book of Matthew chapter 13 verse 47 to 50. So again, the kingdom of heaven is like unto a net that was cast into the sea and gathered of every kind, which when it was full, they drew to shore and sat down and gathered the good into vessels, but cast the bad away. So shall it be at the end of the world. The angels shall come forth and sever the wicked from among the just, and shall cast them into the furnace of fire. There shall be wailing and gnashing of teeth. So, introduction, the meaning of parable. So, kabalo naman siguro ta, mga siya nga little review lang siya nung it is a simple story or earthly story nga mga minugmo nga gigamit sa Ginoo in order to illustrate no moral or spiritual lessons. So as we learned about the earthly ministry of the Lord Jesus Christ, so makita nato no may bala nato that he told many parable to explain and reveal spiritual truth. So in order nga mas mapasabot niya o muna siya nga matuop jud no sa unahuna sa iyang mga disciples ang mga espirituhanon nga mga kamaturan. So nagatudlo siya og many parable sa iyang mga disciples. O gining kagabi so ato pagatun-an ang usa sa mga parable no nga tudlo ni Jesus Christ kadto sa iyang mga disciples, not only to them but also to us about sa mga the parable of the net. And there are two major points that we are going to learn so as we read and ponder this parable. So first, nga ato nga ma-learn or ato nga matun-an, so matun-an nato ang mga spiritual significance of the parable. Then ang kaduha is the spiritual application that we must apply as God's people. No, unsa man ang mga spiritual application nga dapat nato nga i-aplikar ato nga pagabuhaton sa atong kinabuhi ingon nga mga muna sa katawhan sa Dios, most especially sa ato nga mga alagad no sa Ginoo nga nagatudlo sa iya nga pulong. So adto ta sa una nga punto, the spiritual significance. So naay mga muna siya illustration nga isgutan si Jesus Christ diri no about the parable of the net. Nga nausama daw siya sa usa ka kining gitawag nga pukot nga gisabod dadto sa kining gitawag nga dagat. Ug muna siya nga nagagather siya, nagakuha siya og nagkanlain nga mga kining gitawag nga mananap sa dagat. And then muna siya nga nagkanlain nga mga mananap ug muna siya nga makita nato nga naay kining gitawag nga separation nga nahitabo sa kining gitawag nga
katapusan sa diyang napuno na ang mga net, gibirya siya nga to sa daplin, then na separation sa mga maayo o sa dili maayo nga mga isda. So ang CDA, so nag-refer na siya sa mga kalibutan. So in this parable, the Lord Jesus mentioned the two types of fish in the sea, which he mentioned the good and the bad fish. And I do believe he is referring to those fish that is good to eat. So kini maayo nga isda. So naga-refer ni siya sa mga isda nga okay kaunon, no? Pwede siya kaunon. And those bad, so naga-refer siya sa mga poisonous, no? Or maybe po sa ato kung mga isda siguro ta, hindi man siguro na to pud ko nang makahilo, di ba? So ato dyan na siya isa-separate sa mga maayo, kung nga pwede na to kaunon, i-separate ato ang poisonous, muna siya ato ni siya nga ilabay. Mo po na siya ang kining gitawag nga gi-illustrate ni Jesus Christ, no? Amo nga si espirituhan nga bahin, espirituhan nga kaulugan ini nga mga parable nga giskutan sa Ginoo nga kining nga mo nga si nagiskut siya may tungod sa kalibutan. And pasabot ni Jesus Christ nga ang kalibutan nagkompose pud siya og duha ka klase nga mga tao, no? Two types of people. So the good or maayo, which refers to God's people, nag-refer siya sa mga katawhan sa Ginoo, and the bad refers to the unsaved. So muna siya nung makita po nato mga kamatuoran nga nini nga kalibutan, no, duha ra jud ka klase ka tao, luwas or mga katawhan sa Ginoo o mga dili luwas. And nabasa po dito diya sa pulong sa Ginoo, no, casting of the net. So it refers to the preaching of the gospel. So to catch something out of the net, the fisherman need to cast the net into the sea. So para ining gitawag nga makakuha ka, or if you are a fisherman, kung mangisda ka, so para ka makakuha og isda, kinahanglan nimo jud ilabay no ang mga pukot. Ibutang nimo ngadto sa mga dagat. So para makakuha siya og kining gitawag nga isda. So the same also in the ministry of the gospel. So we Christian are the fishers, and for us to catch people and gather them inside the net, we need to preach the gospel. So apart from preaching the gospel, we could not bring people to Christ. So muna siya nga makita nato sa kining gitawag nga mga pagtulunan pod nga gitudlo ni Apostle Paul, which is muna siya ningon sa book of Romans chapter 1 verse 16, no? Nga for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believe. So wala jud niya gikaulaw ang pagwali sa mayong balita, pagtudlo sa mayong balita. So even though our people are opposing him, kaya nga naman, it is the only way nga ang tao makabaton og kaluwasan. It is the only way nga ang tao maduol ngadto sa Ginoo, maduol ngadto kang Kristo. So in order for us to bring people ngadto sa kining gitawag nga sabakan sa Ginoo, so kinahanglan nato nga ang kining gitawag casting of the net. So kinahanglan nato nga muna siya iwali, itudlo, isulti ang mga maayo nga balita ngadto sa mga tao nga wala nakabaton sa kaluwasan. Then ikaduha nga ay katulong nga word nga gi-mention ni Jesus Christ dire sa the parable of the net. So ikatulo kining net. And ang net nag-refer ni siya sa mga una sa visible church. So nag-refer siya person sa church. So as we read the parable during casting of the
during the casting of the net gathers of different kinds of sea creatures. So muna siya, some are good and some are bad or poisonous. So the same also in the gospel ministry. So we preach the gospel and bring people to church, but not all who are in the church are good or genuine. Some are fake. And time comes, they will be separated to the true believers. The good will be comforted eternally, and the fake will be cast into eternal condemnation. So di ano to nato makita nga ang ibot pasabot ni Jesus Christ ni about sa net, no? It talks about the church. No, as we are preaching the gospel, muna siya nga we bring people to the church. But muna siya nga gi-imply diri sa Ginoo that not all people nga ato kining gitawag nga nadala sa church, muna siya nagasimba, nakauban nato sa mga activities sa church is tinud-anay nga nagatuo sa Ginoo. So nayuban nga mga fake. Ug muna siya nga sa umaabot ka panahon sa diyang mobalik ng Ginoo, so there will be a separation nga mahitabo. Ang mga genuine or true believers will be separated ngadto sa mga fake believers. So ang mga genuine nga believers according to the Lord Jesus Christ, they will be comforted eternally. Na makauban niya sa walang katapusan sa iyang gingharian, and those fake believers will be condemned eternally ug ilabay ngadto sa lake of fire. Muna siya nga giskutan sa pulong sa Ginoo. So muna siya many who join the church and claim to be Christian or saved, but in reality they are self-proclaimed Christian. And it turns out in the judgment time of the Lord in a judgment time, the Lord will tell them that He never knew them. So muna mabasa nato in Matthew chapter 7 verse 23. So ningon dito ang Ginoo, and then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Una siya, kung ato na sa basaw ng context diya, no? So si Jesus Christ ang Ginoo naghisgot siya about fruits of salvation. No? So bunga sa kining gitawag nga pagkamatarong, bunga sa kaluwasan. Nga kining gitawag nga maayo nga punuan, magapamunga jud siya og maayo nga bunga. It means nga ang tinud-anay nga luwas, tinud-anay nga anak sa Ginoo, magapamunga jud siya og muna siya maayo nga bunga or maayo nga binuhatan. But muna siya nga there are people no nga nagaprofess sila nga mga believers ni Christ, and even they claim that they are saved. Mat muna siya nga makita nato silang kinabuhi nga muna siya nagkinabuhi sila nga ingon nga dili luwas. It means ang ilang kinabuhi nagyapon sa kalibutan. Nagyapon sa kahilayan sa kalibutan. Wala ang ilang kining gitawag kalipay sa mga butang nga diin ang Ginoo mahimaya sa ilang kinabuhi. Ug mo na siya makita nato sa gingon pod ni St. James in the book of James chapter 2. Nga ningon siya dito nga faith without works is death. So it means nga ang tinud-anay nga pagtuo so sa pulong sa Ginoo mubunga jud siya og maayong binuhatan. It means those people who claim to nga naay faith nga na kang Christ, but muna siya their lives is muna siya full of immorality. Nagkinabuhi gyapon sa sala nga walay kining gitawag nga murag wala ang balang Espiritu Santo silang kinabuhi according to the Word of God. That kind of faith is dead. It means fake na siya nga pagtuo. Dili tinuod nga pagtuo na siya nga giingon sa pulong sa Ginoo. So ato ta sa ikaduha nga punto, the spiritual application. So sa ato nga natun-an about sa mga spiritual significance sa mga parable of the Lord Jesus Christ, about the parable of the net, nga dili jud ta no nga naa sa church is muna sa genuine believers. So ang implication sa Ginoo diri
nga i-apply nato dapat sa atong espirituhanon nga kinabuhi is muna siya nga nga importante jud kining gitawag nga self examination. Umana nga gingon ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Nung ningon siya dito, examine yourselves whether ye be in the faith. Prove your own selves. Know ye not that your own self how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. So importante jud sa kining gitawag sa church nga naa jud ang matag usa sa mga kining gitawag nga self-examination nga sutaon jud no sa matag usa nga tinud-anay ba jud siya nga anak sa Ginoo. And according sa mga verse chapter 5 sa chapter 13 sa 2 Corinthians, ningon diri sa Bible nga how that Jesus Christ is in you. So those people who are kining gitawag nga tinud-anay nga saved, tinud-anay nga anak sa Ginoo, so mahibal-an jud niya, ma-feel jud niya nga kining gitawag tinud-anay siyang anak sa Ginoo, tinud-anay siyang Kristohanon, dili siya anak sa liking kawayan. Kay ngano man mabati jud niya nga ang Ginoo naglihok sa iyang kinabuhi. So do ang iyang kinabuhi dili perfect, masipyat, no? Madalinas, makabuhat og sala usahay, apan mo na siya nga mabati niya nga na ang Ginoo naga-remind ug ba na siya nagabadlong sa iyang kinabuhi. So mo na siya no nga gi-remind ni Apostle Paul ang mga Corinthians believers to examine themselves kay ngano man tungod kay kini mga Corinthians believers sa ato nga natun-an ug nato nabalaan nga murag self-proclaim gyapon sila nga mga Kristohanon. Na sila ra naga-claim silang kaugalingon nga Christian sila, anak sila sa Ginoo, saved sila. But in realidad kung tan-awon nato ilang kinabuhi, makita nato nga questionable kayo, no? Dili kining gitawag nga di jud ta makaingon nga anak sa Ginoo kay ngano man ang ilang kinabuhi sa una ug sa diyang sila nag-claim man sila Kristohano na walay kalainan. So mo na nga ningon sa Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 6 no verse number 9 no ningon siya dito nga be not deceived. No ayaw ka mo pa linla kay walay mga dautan or makasasala nga makasulod sa gingharian sa langit. Kaya ganoon mo na siya nga ay mga false teachers or mga mini nga mga magtutudlo no nga nagatudlo pod sa mga mao nga mga Kristohanon nga okay ra kay ang kining gitawag ang atong lawas makasasala man dautan man no kining Gnostics beliefs nga nagatuo sila that all matters are evil. So muna siya nga tungod kay tanan man nga matters and ang atong lawas is muna siya nga matter man kay ang matter is muna siya anything that occupies space. So naka-occupy man taong space. So kining atong lawas is muna siya makonsider nato nga kining gitawag matter. Ug muna siya nga pagtulun-an ini nga mga tutudlo nga tanan no all matters are evil dautan. So including na nga to kining gitawag nga body. So kay dautan man ni siya, makasala man ni siya, so okay ra nga magkinabuhi sa pagpakasala. So muna ningon sa Apostol Pablo, be not deceived. God is not mocked. Dili na to mabiyabiyayan ng Dios. So muna siya nga in this chapter 2 Corinthians chapter 13 verse 5 muna siya nga giawhag jud ni Apostol Pablo ang mga believers to have self-examination. Kasi sila mismo mo judge silang kagalingon nga tinud-anay ba jud sila nga anak sa Ginoo, tinud-anay ba jud sila nga Kristohanon. Then not only self-examination
among i-apply na to spiritually, ikaduha, unending exhortation. So walay paghunon nga pagtambag, pagpahinumdum, pagmaymay sa kining gitawag nga matag usa ka Kristohanon. So giyon sa pulong sa Ginoo, Hebrews chapter 3 verse number 13, chapter 3 verse 12 to 13. Noon giyon sa Bible, take heed, brethren, lest there be any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. So pabantay no ni apostol ni sa mga magsusulat sa Hebrews ang mga magtotoo kay basin sa kining gitawag nga church sa pundok adunay kining gitawag dautan og kasing-kasing nga dili matinuohon. And it turns out nga kung dili ni siya madil, mawala ni siya sa church or mobiya sa buhi nga Ginoo. Moadto sa kining gitawag nga makak or dili mao nga pagtulunan. So muna siya nga gisugo diri ni Apostol Paul sa verse number 13, gingon diri, but exhort one another daily, while it is called today, lest any of you be hardened through the deceitfulness of sin. So unending exhortation. Kaya sa pulong sa Ginoo, exhort one another daily. No, pagtambag, pagpahinumdum, pagbadlong, pagtudlo. Giyon sa pulong sa Ginoo, di lang kay sa adlaw nga Domingo. Kundi giyon sa pulong sa Ginoo repeatedly ato kining gitawag nga itudlo, ipahibalo sa ato nga mga kaubanan ang mga kining gitawag nga pagkaimportante nga masuta nila, makita nila sa kagalingon nga sila tinud-anay jud nga mga anak sa Ginoo. So, direta sa conclusion. So in this parable, the Lord Jesus Christ simply reminding us that not all who are in the church are saved. So, implication nandiyo din sa Ginoo nga buot niya nga imply sa ato nga dili jud tanan no nga naa sa kining gitawag nga church sa simbahan nga nagasimba is muna siya tinud-anay nga luwas or saved. So some are professing Christian and are still living in conforming to the world practices no, na nagasimba no Kristohanon lang Domingo. So pag Lunes hangtod sa Sabado ay di na Kristohanon. Nana sa kining gitawag nga mga kahilayan, mga dili maayo nga mga buhat nga ginahimo sa kining gitawag mga tao sa kalibutan, mao pud ang ilang nga ginahimo. So as God's servants, our responsibility is to continue remind these people to have self-examination. Either they are genuinely saved or not. We should not feel comfortable that they attend church, but instead, we should give time to review the gospel in the church. So, di dyo nato kalimtan nga sige lang tagwali o kining gitawag nga Christian practices, Christian living. But dili nato kalimtan nga i-review nato. Hatagan nato panahon nga i-review sa mga Kristohanon ang mga maayong balita, ang good news. Kaya nga naman, dili tanan nga naa sa church, so according to the word of God, is saved. Tinud-anay nga luwas. So muna siya nga gingos pulong sa Ginoo, naapay mga kining gitawag nga naa sa church is kining gitawag fake nga mga Kristohanon. Ug muna siya nga ato po dapat sila nga i-deal. Muna siya nga ibot pasabot diri sa Ginoo. So in the past Sunday nga ato natun-an, so gina-mention jud
gina-imply or ginapasabot jud sa Ginoo kung unsa ka importante ang gospel, di ba? O atong last Sunday nga wali ni Pastor Chris about sa the parable of the pear, no? Importante jud kay ang pulong sa Ginoo or ang kaluwasan. Kadiin mo na siya nga willing na kung makakita og ka og mga bililhon nga butang, willing nimo nga i-sacrifice, willing nimo nga i-surrender ang tanan para kuha lang nimo nga mga butang. Inana ang gospel. Nga inana ang kaluwasan. Nga willing nimo i-surrender ang tanan para maangkon nimo ang Ginoo or maangkon nimo ang kining gitawag nga kaluwasan. Ba't mo na siya nga nini nga mong parable gipainumdum pod sa Ginoo nga daghan nga mga tawo nga gusto maluwas. Gusto kining gitawag nga ma-save but dili tanan mo na siya, dili tanan ni surrender jud sa ila nga kinabuhi nga na sa Ginoo. Dili jud tanan tinud-anay kinasing-kasing nga nagatuo sa kaluwasan sa Ginoo mo na siyang ilang kinabuhi, wala gyapon kausaban. Wala gyapon kausaban. So kini lang siguro no akong ma-share karon nga gabi as a reminder sa ato ingon nga mga alagad o katawhan sa Ginoo nga muna siya nga padayon kita nga maga-remind, magapahinumdom sa mga Kristohanon to have self-examination and they are muna siya true save or muna siya dili tunod-anay nga luwas. So we should give time to review the gospel sa church. So daghang salamat, maayong gabi sa tanan.